magandang gabi, umaga o hapon kung saan man po kayo naroroon. Kami po ay membro ng Global Transparency and Transformation Advocate Network, GTAN. At ako po si Professor Cristina Astorga, isang convener po sa GTAN. Ito ay isang panayam kay Sir Rio dahil po sa interview ni Sir Rio with Christian Esguerra, medyo putol-putol po ang mga sagot dahil sa internet dysfunction noong interview. At napaka-importante po na maliwanagan tayo sa mga sagot ni Sir Rio sa mga paratang ni dating Senador uh, Trillanes at mga iba pa pong mga issues. Um, Sigurado po kami na kayo rin, gaya namin, ay kailangan na maliwanagan tayo sa mga sagot ni Sir Rio. Kaya magsisimula na po tayo. Bobby, can you Okay. start? Okay. Magandang umaga po, General. Ang unang-una Magandang kong umaga itatanong din po. po ay nabanggit doon sa interview ni ex-Senator Trillanes kay Christian Esguerra, nabanggit niya na ang CCGG or Clergy and Citizens for Good Governance ay na-infiltrate daw ng mga pro-Duterte generals. At tinanong din po kayo ni Christian tungkol dito at ang sagot ninyo ay meron ngang mga 20 o 25 mga general kasama pa yung mga ibang members ng anim. Ang anim ay isang grupo ng members ng CCGG. Ano po, anim, ang ibig sabihin po niya ay alyansa ng nagkakaisang mamamayan. Ano po ang anong masasabi niyo? Kasi gusto naming malaman kung kayo ay nababahala dito sa nasabi nga po ng dating senador na na-infiltrate ang CCGG ng mga pro-Duterte generals. Maraming salamat sa tanong na yan. Wala pong dapat ikabahala, no? Ang membership ng CCDG ay mga organisasyon po ito, hindi mga individual. Ang mga general na tinutukoy ni former Senator Trillanes ay kasapi ng anim, katulad ng sinabi mo. Isa lamang ang anim sa 68 members ng CCGG coalition. Isa lang. Isa pa, ang anim ay non-partisan po kami. Ibig sabihin, hindi kami kumikiling sa kaninong man politiko. Our advocacy in anim, we have only three, no? Anti-corruption, anti-political dynasty, at pro-electoral reform. Kung ang sinasabi ni Trillanes ay nakikialam yung mga ex-military generals, no, sa CCGG, sabi niya ay para pro Duterte, hindi po totoo ito. Talaga po. Ako ay kasapi ng anim, so I know this, no? I know this very well na hindi totoo ito. In fact, doon sa official statement ng CCGG, nung ipinakalat bago ng January 31 rally, no? Talagang nakasaad doon na nanawagan kami sa CCGG ng aksyon ng Kongreso para sa impeachment ni Sara, kasuhan ang Marcos administration at Duterte sa mga mali na ginawa nila at mag-cooperate si Marcos sa pag-imbestiga ng pag-prosecute ng ICC kay Digong, no? So makita niyo doon na hindi po walang pro Duterte doon sa mga gusto naming ipaalam sa mga taong bayan. Salamat po, General. At ngayon, tatanungin, sino bang gustong magtanong kay General? Oh, okay. Tina, sige. Tina, please.
Pero bakit po Trillanes singled you out as the pro-Duterte general at nakakabahala po yun. Meron mo kayang basehan si Trillanes sa paratang niyang ito sa inyo? At ito rin po ang tanong ni Christian Esguerra sa interview ninyo. Well, tama ho kayo. Sabi niya may mga pro Duterte retired generals at ako lang po ang ang pangalan ko lang po ang sinabi niya, no, sa kwan. Ah, dahil po siguro ay ako'y naging membro ng Duterte government, no, nung siya ay pangulo pa. Ako po ay naging acting secretary ng Department of Information and Communication Technology. Pero hindi niya alam siguro or hindi niya lang ipinahayag, no, sa publiko na ako po ay nag-resign sa department, no, dahil sa mga anomalya na nakita ko sa department. Noong 2020, 2020, ako ay nag-resign noong 2020, no? Noong 5 years ago, in fact, 5 years ago. So and in that 5 years, hanggang ngayon, hindi po ako naging parte ng, I did not get any government position. And wala ho kaming contact with the Duterte government. So paano ho masabi na ako'y pro-Duterte? No? In fact, nung tapos ng 2022 election, ako yung talagang nagkaroon ng advokasya na ipakita na ang mga irregularidad na napuna namin ng election. And this is against the Duterte because the election was done under his administration. No? At kung mapatunayan itong mga irregularidad, ay pati si Sara ay sakop, no, sa mga irregularidad na yan. So, yun lang siguro ang nakikita ko. And after the 2022 election, siyempre nagkaroon kami ng konting diferensya sa opinion, no? Sabi ni Sunny Trillanes, walang dayaan. Ang sabi po namin naman ay mayroong dayaan. So siguro yun ang dahilan kung bakit ako ang nabanggit na lang, no? Kasi, can I continue, Bobby? I Sige, just please. want to follow up with my question. Kasi po, ang mga sinasabi ng iba, pati rin si Trillanes, na pagkatapos nag-resign po kayo, and I thought that was a really good um, evidence that you are against Duterte and the anomalies of his government. Pero after that po, wala na kayong sinabi against Duterte. Ang dami pong mga um, uh, kabulukturan Tiwalaan. ng kanyang Tiwalaan. gobyerno. Mm-hmm. Kaya paano ho nyo sagutin yun? Well, hindi ho totoo yan, no? Nung ako'y nag-resign ng 2020, nung nagkaroon ng pandemic, COVID-19, at nagkaroon ng lockdown sa Pilipinas, ako po ay naging parte ng isang organisasyon na nagpupuna sa mga kamalian na ginagawa ng administrasyon ni Duterte sa mga protocol ng COVID-19, no? So I was very vocal then, no? Na nakikita ko lalo na yung sa formally corruption na ito na nga nagsasuffer na nga tayo sa isang pandemic at ginagamit pa yung suffering natin para magkakwarta mga tao, no? Nandun ako na natakot against that. Yung tungkol naman sa siguro sa extrajudicial killing, no? Well, yun ay ang aking kaalaman lang diyan ay siyempre yung nababasa ko lang, no? So wala akong maidagdag, no, sa nababasa ko lang. And yung eleksyon,
doon na ako naging active, no, at naalaman ng tao yung aking mga sinasabi, no. But before that, lalo na noong COVID-19, I was very very vocal, no, sa mga mali ng mga ginagawa. Together with Dr. Leachon, kaya po yung kasama namin, no, mga doktor. I Salamat see. po. Salamat po. Okay, sinong gustong magtanong? Sige, ikaw naman. Sir Eli, sinasabi ni Trillanes na ang panawagan ng CCGG Coalition yung nakaraang January 31 rally ay napakalawak at natatabunan o nadadilute yung panawagan na i-impeach si Sara. Agree po ba kayo sa sinasabi niya? No, I do not agree, no. Pinag-usapan noong 68 members ng coalition na ang pasya ng koalisyon ay mas mahalaga na ang panawagan ay panagutin pareho, no, sina Sara at Marcos Junior, para hindi senior, no. Kaya kung napansin ninyo, ang mga official ng invitation, yung official na mga flyers na binigay ng CCGG, no, bago noong January 31 rally, ay talagang nagsasabi, Marcos Duterte panagutin. Sabay, no, sabay. At hindi naman namin sinasabi na yung pagsabay na yun ay nagdi-dilute doon sa impeachment ni Sara, no? Dahil talagang ang naghahadlang ng impeachment ni Sara ay si President Marcos mismo. Alam natin lahat yan, no? So, sa ilalim ng panawagan na ito ay ang pahirap ng budget ng yung 2025 budget, no, ay dapat tutulan natin. At mayroon pa nga kaming sinasabi, Sara, alis dyan, no? So ito po ay ang mga patunay na talagang hindi ho nakakadilyot na at gusto ni Trillanes. Yun lang gusto ni Trillanes, no, na focus lang daw tayo sa impeachment ni Sara. Yun nga. Sabi namin, paano ka makafocus sa impeachment ni Sara kung ang naghahadlang mismo ay si President Marcos, no? So para bang nakikita namin na gusto ni Trillanes focus lang ang tao sa impeachment ni Sara para itago yung mga kapalpakan ni Marcos. So yun ang aming nakikita po. Sir Eli, nabanggit yun na si BBM ay siya ang humahadlang sa impeachment complaints against Sara. Pakitanong lang ko sa inyo, ano kaya ang dahilan? Ano sa tingin niyo ang mga dahilan bakit niya hinahadlangan ang impeachment? Ito ay mga mayroong alas si Sara, no, na lahat ng mga insulto, lahat ng mga aksyon ni Sara ay against kay President Marcos, up to the point na nagsilasabi niyang may magpapatay kay Marcos, no? Parang ito dapat ay hindi ibaliwala dapat ni President Marcos, no? So parang may alas si Sara, and ang sinasabi namin, ang alas ni Sara ay pag mayroon siyang nalalaman o ebidensya na dahil sa nang nagkaroon ng dayaan ng election, no?
At marami rin siyang sinabi na kung ako ibagsak niyo, babagsak din kayo. In fact, Ah, sinabi niya lang recently yan, no? Ah, at ito yung ebidensya na may dayaan ng election. Kasi kung mapakita nila, tandaan nyo, yung 2022 election was under the administration of Duterte. And Duterte has full control of COMELEC at that time, no? mhm. So ang ebidensya ay nasa kanila. In fact, yung nga sinasabi namin sa TN3 yung tinatago nila ang ebidensya, ayaw nila ipakita. Kung sinasabi nila malinis ang election, bakit ayaw nila ipabuksan yung ballot boxes sa Santo Tomas, Batangas, no? So may talagang tinatago sila at ito ay pwedeng ipalabas ni Sara kung talaga siya ay ipabagsak ng nila Marcos, no? Mhm. So, So, ibig niyong sabihin, takot si Marcos na malaman yung katotohanan sa pandaraya yes, noong oo. And nakaraang pero may eleksyon. konting kwan din si Marcos, no? Kaya kahapon na-impeach na si Sara, no? Mhm. Dahil kontrolado ni Speaker of the House ay pinsan ni Marcos, no? Kontrolado niya yan. Pero para bang alam nila na mahihirapan ang impeachment issue sa Senate, no? Kaya last minute nila pinadala doon at actually nag-adjourn na ang Senate na hindi na nila i-take up itong impeachment up to June 2, no? Nung magko-convene ulit sila. Wow. So parang during that time magkakaroon siguro ng konting horse trading, no, na in other words hindi pa magamit ni Sara yung kanyang yung kanyang nalalaman, no. Kaya hindi pa natin alam kung ito talaga ay hahantong sa talagang matanggal na si Sara o hindi, no. Mayroon pang Mhm. konting suspense. Okay. Mhm. Salamat po. Sino pa ang gustong magtanong? Ah, Okay, Sir, sige, Bobby. Okay, ito kayo. Sir Eli, yung tanong ko Opo. yung tanong ko po at this time is water under the bridge. Pero tatanungin ko pa rin ito sa iyo dahil gusto ko talagang intindihin kung ano yung cause ng animosity sa iyo ni Trillanes. Okay, ito yung tanong ko. May mga supporters daw, sabi ni Trillanes, na nagsasabing hindi raw seryoso ang CCGG sa panawagan ng impeachment ni Sara. Ano po ang masasabi niyo tungkol dito? Ay ang hindi ko po alam kung saan nanggagaling yan, no? Kung sino nagsasabi sa kanya ng ganyan. Ay serious ho ang CCGG ay for good governance, no? At isa sa mga naghahadlang ng good governance sa atin ay yung of course yung mga actuation ni Sara, no? Yung kanyang corrupt na ginawa sa DepEd at sa Vice President Office. Pero mayroon din na ginawa si Marcos, no, na ganyan. So sabay silang may mga pananagutan na hindi good governance ang nangyayari ngayon. Mere fact po, the mere fact na nag-aaway, nagbabakbakan tong dalawa, wala akong good governance dyan. Kung yung top leaders ng bansa natin ay nag-aaway, ibig sabihin mayroong mga differences sila at ito'y differences ay walang pakialam ang bansa natin, mga personal differences po ito, no? Na talagang nakikita sa publiko ang kanilang pag-awayan. Itong pag-awayan ay pwede hong makapagbagsak ng ating bansa. Yun po ang tinakuha namin. So hindi ko po alam kung saan nanggagaling ang sinasabi ni Senator Trillanes. Okay, final question sa akin, hypothetical again. I really wanted to prove yung ano yung nasa loob ni Trillanes. Kasi yung reklamo niya hindi lang directed sa iyo kundi sa buong grupo ng CCGG.
Napaka-personal yung yung reklamo sa iyo ni Trillanes na pinangalanan ka pa in public. Yes. Now, could it be na ang away na ito ay dahil sa pinapatunayan ninyo ng TNT Trio yung nangyaring cheating sa eleksyon? The mere fact na siyang unang-unang oposisyon na nagpahiwatig sa buong Pilipinas na walang dayaan at maayos ang eleksyon. Tama ho kayo. Yan ay isang sigurong pinakamalaking rason, no? Na bakit ginagawa ito ni Trillanes. Pinipersonal niya na ako, no? At naapektuhan, of course, naapektuhan yung CCGG sa kanyang mga accusation sa akin. Talaga po ay very, very ilang beses na nagpa-interview si Trillanes na parang sabihin lang yan, no, na walang dayaan ng eleksyon. At in fact, hindi na nagpan si VP Lenny, no, nagpursige na suportahan kami sa mga nakita namin mga dayaan ng eleksyon ay dahil din po kay Trillanes, no, na so parang talagang dead set si Sunny Trillanes na pakita or ipahayag na talagang walang dayaan ng eleksyon at siguro gusto niyang kami ay magtahimik na lamang, no? So talagang sa mga lahat ng paraan na pwede niyang patahimikin kami ay ginagawa niya. Salamat po, Sir Eli. Okay. Huwag mo akong i-contempt. Umiiksi na yung ating nalalabing panahon. So sino pang may tanong? Kung walang iba magtatanong, ako po sir ang may pahabol doon sa aking unang tanong kanina at ipinaliwanag din nyo dahil nga may nagsabi na na-infiltrate yata ng Pro Duterte Generals ang CCGG at ipinaliwanag din nyo na hindi totoo yon at ipinaliwanag din nyo kung paano ang decision making sa CCGG. Ang gusto kong ihabol na tanong po, kamusta naman po ang anim? Not CCGG, anim, hindi ho ba yan ang acronym ng Alyansa ng Nagkakaisang Mamamayan? So, paano naman po dun sa anim? Yung ba ay na-infiltrate ng Pro Duterte? Yes or no? Kung ang sagot po ay yes, hindi ho ba delikado na baka sila ay magmando-mando sa inyo? Okay, oo. Thank you for asking that question. Ang anim ay coalition ng kaya anim sixth sector of our society, no? At ito lang ang organisasyon sa Pilipinas na nagsama ang clergy at ang military. So dito sa anim ay may patakaran talaga na ginawa dito, no? Na ang hikain lang ng anim ay yung anti-corruption, anti-political dynasty, and pro-electoral reforms. Yun lang. Of course, yung mga individual members ng anim ay may kakanya-kanyang individual affiliation or preference, no? Pero hindi sila o hindi kami gamitin ng anim as a platform to expound our individual affiliation, no? Bawal na bawal ho yan. So kung sinabi mo na mayroong pro Duterte for whatever reason or pro Marcos or pro Ping Lacson, no? Hindi namin we are not considering that as na hindi ka pwede maging member anim. No, but as long as you do not preach that or use anim as a platform to expound your affiliation, no. So klaro yan. Yan po ang panang-anim. At of course itong pagsanib namin sa CCGG ay nandun pa rin yung protocol na yon.
Salamat po. Naliwanagan po kami at ang taong bayan na yung distinction between the CCG and the anim, ano po. At meron man o walang pro Duterte, pro Marcos, pro GMA, walang kinalaman. They are accepted as long as they do not spouse whatever Yes. affiliation or whatever loyalties they have. Ano po? Yun ho, ano? Yes, tama ho Okay. yun. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay, sino pa? Ako Bobby, pwede, Bobby. can I follow up? Oh, Pwede sige. may follow Quickly, up please. ako? Quickly, Tina. Sir Ellie, siguro naman, kaya ay, hindi ko alam, hindi ko maintindihan kung bakit sinasabi nilang hindi ninyo sineseryoso ang impeachment ni Sara. Dahil siguro hindi nila nabasa ang official statement ng CCGG. Tama ho kayo dyan. Tama. I agree. It was Mm-mm. stated so clearly there that Clearly, there are very two clearly. issues of CCGG, right? The other question I want to follow up po, meron akong nabasa sa Facebook, aywan ko kung totoo ito, that anong pangalan ng anak ni Marcos? Sandro ba? Sandor. Sandro. Sandro. Sandro Mm-mm. was one of those who really pushed the impeachment of Sara. That he practically led raw 23 representatives. Does that not negate what you are saying that Marcos is the impediment to Sara's how do you call this, impeachment? Yeah. Mm-mm. As far as the Congress, the lower house of Congress is concerned, no? Ay talagang for impeachment talaga sila. Talagang Speaker Romualdez ay was really for impeachment. Alam na alam yan ng mga taong bayan, no? So ang kwan dyan is bakit actually inappropriate na itong ginawa ni Marcos, no, to text the congressman. Wag na natin ituloy. He sent text messages to all congressmen, no, na wag na natin ituloy ang impeachment. So that is irregular na talaga, no, that part. We don't know if he's really sincere or part ng isang, script, no? This can be scripted talaga. Para hindi masisi siya na siya ang source ng impeachment issue, no? And then yung tinawag niya yung mga senators for Christmas, at yan din ang message na sinabi niya sa mga senators na walang worthless daw itong impeachment because it will just divert attention to the major problems of the country. Pero natuloy. So parang part ng isang scripted, no? So tignan natin, no? Kaya ang tawag niya, abangan ang susunod na kabanata. So yan, pinadala sa Senate kahapon, pero hindi na ma-actionan ng Senate, no? So yung last minute na pagdala sa Senate is again questionable. When before Christmas, nakasampa na ng mga impeachment complaint. Mhm. So, yung timing ba ay Yeah. bakit yun yan, no? No, So ito Parang- yung Parang deniability. Yung yes, so, deniability. Pero that's actually sa ilalim noon, gusto rin niyang maalis si Sara para hindi na makabalik sa puder at mananatiling nasa puder ang mga Marcos, mga Romualdez. yes, oo. Maring So- ganon, ano? Oo. So talagang circumspect tayo dito sa mga nangyayari, no? Hindi natural yung flow eh. Last minute, last hour in fact, doon nila no? How is that, no? part How of the timing. coincidental is General, that? Okay. So, kung na lang, malapit na tayong magtapos. Sige, Dr. Tig, no? Sa Remy, mga punta na muna tayo sa
RevGov na tinatawag o revolutionary government na um, ang sa pandinig ng mga ibang ah, sa taong bayan parang baka may hidden agenda ang mga general, no? At baka biglang mag-power grab. Doon po sa tinanong ni Christian Esguerra tungkol sa RevGov, tinanong kayo distinctly kung kayo ay pabor sa RevGov. Parang hindi na ipaliwanag ng diretsuhan ng posisyon nyo. Pwede ho bang dito sa ating panayam masabi nyo sa taong bayan kung ano talaga ang agenda? Ano ba yung RevGov? Anong kinalaman ng mga general dito? Hindi, ang tanong ni Esguerra, pabor ba kayo? Talagang hindi po ako pabor sa RevGov kung ito ay naging resulta ng isang illegal na paraan, no? Ang pero may mga RevGov din na nakakatulong sa bayan katulad nung nangyari noong 1986, People's Power Revolution ng EDSA. Ito yung tinatawag nga People Power Revolution 1, no? Umalsa mga tao and napatalsik yung diktatura ni Marcos. Ang nagresulta doon ay isang revolutionary government, no, na umiral for about 1.5 years until we had the 1987 Constitution. So yung RevGov na yon is made by our people, purely civilian ang namahala noon. At ang military ay nasa background lang, protecting the newly formed government. So yun ay ang pwedeng mangyari, no? Kung ang RevGov na ganyan ay hindi makasama. In fact, yung nangyari noong 1986 ay ginaya ng ibang bansa. Naging modela tayo sa kung paano magpatanggal ng diktatura, peacefully, no? And during that time, we were so proud to be Filipinos at that time. So at isa ring nangyari noon na ang tanong din ni Christian Esguerra is kung kami sa military ay nagdi-discuss ng RevGov, napag-uusapan ba raw namin? Sabi ko, may mga scenario setting kaming ginagawa, no? And in fact, yung unang scenario ay kung ang Duterte forces will initiate a coup against the government, against BBM to replace him with Sara Duterte. Dito ay hindi kami papayag. Tutol na tutol kami dito, no? So, kung mangyari yan, ang suporta namin ay pupunta sa duly constituted authority following the chain of command. So, susuportahan namin si President Marcos doon. Ang second scenario ay yung katulad nangyari noong 1986. Ang tao mismo ang umalsa para patalsikin yung gobyerno. No? At nangyari din ito sa Sri Lanka. And as shown in 1986, yung RevGov na nangyari dito ay talagang hindi masama, no? Hindi masama. So dito ay magiging ang AFP magiging protector ng mga tao bayan natin, but it will not initiate any action to replace or destabilize the government. So, second question. Follow-up question lang po para sa mga nanonood. Pwede nyo bang iklaro yung pagkakaiba ng RevGov, military junta at coup d'etat? Maaaring naguguluhan ng mga taong bayan kung anong ibig sabihin nito eh. Yes, totoo yan. Minsan, pag nababanggit yung RevGov, natatakot po yung tao, no? Kasi ina-associate nila sa isang military takeover o sa isang junta, no?
well, yung example lang natin na experience na natin sa Pilipinas, a change of government or a government that comes after a successful people power revolution is necessarily a revolutionary government, no? Nung nangyari noong 1986. Wala tayong problema doon dahil ang civilian has power over the military at that time. Pero nung nangyari yon, ang daming coup na ginawa ang military against the government of Cory. Yung 1989 coup nga ang muntik na nagpabagsak sa gobyerno ni President Cory noon. Ang resulta kung isang coup doon ay naging successful, ang resulta ay isang military junta, no? At yan ay ayaw na ayaw, hindi lang kami, kundi pati yung mga taong bayan natin. So, kailangan i-differentiate natin, no? Na yung revolutionary government is really different, kaiba-iba talaga sa military junta. Ang revolutionary government ay the result of a successful people power revolution. Ang junta is the result of a successful military takeover, a military kudita. Yeah. Yun po ang talagang kailangan natin distinguish, no, yung between the two. Yeah. Salamat po. Salamat po. Yun, mahalaga gawa ng marami pong nagtatanong noon, ano? At talagang hindi nila malaman kung anong inyong ibig sabihin, kung anong inyong gustong ipaalam sa taong bayan. So, nasagot na ni General yung mga gusto natin itanong. May huli pa bang pahabol bago tayo magtapos? Meron ho ba kayo? Ito po. Meron ho ba kayong baka naman mapanood itong ating panayam ni ex-Senator Trillanes. Meron ho ba kayong gustong ipaabot sa kanya? As a co-military, yes, retired military officer, for example, no? Well, si Sunny Trillanes, no? Yung father niya ay kasama ko sa Signal Corps, no? Mas senior sa akin yung father niya. Yung naging Signal Corps officer, in fact, yung father niya sa Philippine Military Academy, no? Ang ko kay Sunny is, I think pareho naman ang adikain naming dalawa para sa kabutihan ng bayan, no? Is, simply yung approach lang natin siguro may konting diferensya, but the difference is not that much, no? Gusto natin ma-impeach si Sara because talagang obvious yung actuation niya ay hindi mabuti para sa ating bayan. Pero dapat, at dito siguro sa hiwalay si Sunny at ako, ay gusto rin namin pasagutin si Marcos, no? Na sa mga irregularidad na ginawa niya, no? So siguro na-attain na siguro, well, yung one half noong pag-impeach kay Sara ay na-attain na, no? And then tuloy natin siguro Sunny yung para matanggal talaga siya ng Senate. Yan siguro ang ating magiging activity, no? Pero dapat siguro suriin din natin yung 2025 budget. In other words, kung ayaw mo sumama sa amin doon, okay lang. Pero kami sasama sa iyo sa pagsigurado na ang Senate ay i-impeach, ay talagang patanggalin na si Sara. So Sunny, we are on the same side actually. Amen. Salamat po. Salamat Before we end, Sir Rio, thank you so much po sa panayam na ito at salamat po sa serbisyo ninyo sa bayan. I-repeat ko po sa inyo yung sinulat ko sa post sa FB.
At ang dami pong nag-like. Ako At ang sinabi ko po doon ay, here's an 80-year-old man who has who should be sailing and cruising through his retirement days. Pero nandun pa rin po kayo. Nakikibaka, nasa kalye pa rin kayo kasama ng taong bayan para ipaglaban natin ang ating bayan na ating minamahal. Kaya po, buong puso namin po nagpapasalamat sa serbisyo ninyo po at pagmamahal ninyo sa bayan. Salamat Amen. po. Salamat po. Bago Ina, po, maraming salamat. Very thank you and Amen. thank you sa sa GTAN bago po, dito sa inyong pagbigay ng oportunidad sa akin na ipaliwanag no yung mga siguro hindi nakuha masyado nung interview sa akin ni Christian Esguerra. Maraming salamat po. salamat po. At Bago para po, sa bayan po ito, para sa bayan po. bago po Amen. tayo magsara at sa susunod na ating panayam, may dalawang importanteng mangyayari. No? Number 1 ay yung ICC. Number 2 ay mapapalitan ng ombudsman. Alam naman natin, mapapalitan ng ombudsman sa April. So, April. yung dalawang development na yun ay mahalaga sa ating pinag-usapan ngayon. Ano? Okay. Again, maraming salamat po, General, at salamat din sa aking mga kasama sa GTAN at ating naliwanagan po yung mga nasa isip ninyo at yung anong gusto nyong malaman ng buong sambayan ng Pilipino. Salamat po ulit. Mabuhay po. Maraming salamat po. Mabuhay ang Pilipinas. Buhay po Tuloy tayo. ang Mabuhay. laban. Tuloy ang laban.